عقوبي يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائنا وأعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم. Ang pangatlong araw natin ay ang topic na tatalakayin natin ngayon ay ahkamu tahara wan nizasat, kung saan ito ay series. So tatapusin natin ang 11 mga nizasat at kung paano natin lilinisin o kaya panatiliing dalisay ang ating sarili. Gaya ng na-explain natin last time, ang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala nauukol sa mga bagay kung saan ang lahat ng ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pwede nating pakinabangan, at lalong-lalo na kung hinggil sa mga pagkain o kaya iinumin ng mga nilalang, ng kanyang nilalang. Kagaya ng sinabi sa Suratul Maidah, wa alaikumussalam, Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibatin ma ahallallahu lakum. Sabi ng Diyos na o kayo mga naniniwala sa Allah, o kayo na nanampalataya sa Allah, la tuharrimu, huwag ninyong ipagbabawal ang mga bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala halal para sa inyo. Subalit, huwag din ninyong labisan ang mga bagay na yun, dahil ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga taong nagmamalabis. I'm sorry. Subalit, kahit ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga alituntunin o kaya ang mga bagay kung saan ay pwede nating pakinabangan, meron ding inilahad ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ang Islamikong batas Islamikong batas kung saan ang mga bagay na dapat layuan natin at huwag nating baliwalain, dahil yun ay may kaugnayan sa mga ibadat o kaya
pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ay magiging yukammilul ibadat. Yun ay magiging ikaka-perfecto ng mga paggawa nating worship o kaya pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarian, yani gusto kong balikan yung napag-aralan natin kahapon. Ang na-take up natin kahapon ay ang bowl o kaya yung urine ng mga animals o kaya hayop merong yung kung i-slaughter mo ay bumubulusok ang dugo kahit at yung laman ay haram kainin o kaya forbidden para kainin ng isang naniniwala sa Allah. Ang dumi at saka yung ihi nila ay najis, di ba? Sinabi natin kahapon, najis ang ihi o kaya dumi ng lahat ng animals. Lahat ng animals haram kainin ang laman. At meron siyang biyena o kaya kung i-slaughter ay bumubulusok ang dugo. Kagaya ng al-qitta, yung pusa, ano pa? Yung aso, at saka yung PIG, yun ay fadalatuhuma najisan. Kasama na roon yung gaya natin, no? Yung tao, kasama na sa yung nabanggit natin. Binanggit din natin na dhu nafsin sa'ila. Meron siyang nabanggit natin na dhu nafsin sa'ila, meron siyang biyena, kung i-slaughter mo, bumubulusok ang dugo. Ang katunggali noon, ang opposite noon ay may mga hayop din, may mga hayop din, hindi nakakain, pero wala siyang dugo. Kung ikat man kanyang o kaya i-slaughter mo, ay hindi bumubulusok ang dugo. Pero hindi siya nakakain. Ano yun? Binanggit din natin kahapon. Kagaya ng ap'a, mga ahas, at saka isda. Yan, klarong-klaro na ang isda. Pero yung ap'a, o kaya yung hayya, yung ahas, hindi yung kinakain, no? Pero yung ihi o kaya yung dumi niya ay hindi yun najis. Kung mapunta sa atin ay hindi yun najis. Pangalawa yun. Ang pangatlo, gusto kong i-review sa inyo. Sinabi natin na hindi nakakain ang laman. Okay. Meron ding mga yung mga ibon na hindi nakakain ng laman, pero yung tae o kaya yung dumi at saka yung ihi nila ay najis o hindi? Hindi yung najis. Kagaya ng kagaya ng mga panike. Kagaya ng mga eagle. Ano pa? Mga ibon. Yung malalaking ibon, no? Hindi yun nakakain ang kuhan. Hindi yun nakakain ang kanilang laman, pero hindi najis ang niya. So, halimbawa, yung bakar, no? Yung baka. Najis ba ang kanyang yung tayo kaya ihi o hindi? Hindi, no? Ngayon,
meron siyang anak, yung ano, yung kambing ba or yung baka, no? Meron siyang anak, ngayon yung anak na yun, dumidi doon sa, hindi, doon sa PIG, halimbawa, may malaking PIG doon sa atin, doon sa Zamboanga, minsan nag-cross doon sa Sutilville, akala mo baka, ang laki, tapos inahabol. Yung babae, no, meron na yung, halimbawa, lasa mahalog, sila mangyari, no, nakadidi yung ano, yung anak ng kambing, doon sa PIG na yon. What will happen to that, ano, yung anak ng ano, kambing? Haram ba yun o hindi? Haram o hindi? Haram. Kahit ang kambing o kaya yung ano, yung baka, halal na kainin, no? Dahil nakadidi siya ng ano ng haram, ay magiging haram ang kanyang laman. So, kung nagkataon, dumumi o kaya nag-ihi siya, yung ihi at saka na ano na yun ay magiging najis. Nakuha ninyo, no? Okay. Napag-aralan din natin ang mita. Yung patay, mga patay. Okay. Yung mga patay, sinabi ng Allah, hurrimat alaykumul mitata. Forbidden sa inyo yung mga ano? Yung mga patay. Hurrimat siya ni, ibig sabihin nun, ay hindi talaga pwedeng anuhin. Yung lahat ng kanilang ano ay haram. Okay. Pero halimbawa, yung tao na namatay, magiging mita ba siya, mga namatay siya, magiging bangkay ba siya o hindi? Okay. Patay na nga. Okay. So what will happen to his body? Haram ba yun? Najis ba yun o hindi? So, najis, no? Okay. Kailan, anong pagkakataon, yung ano, yung katawan ng isang patay ay magiging halal o kaya hindi, magiging clean? Anong pagkakataon o kailan siya magiging clean or purified? Alamin natin, no? Ang tao kung mamatay siya, no? Kung mamatay siya ay magiging najis. Okay? Magiging najis except sa tatlong pagkakataon, tatlong sitwasyon. Except sa 3 situation. One is yung hindi siya najis. Yung mga taong namatay sa giyera ng Islam. Yung patay shahid, no? Yung namatay na shahid. Bilang martir. Okay? Lahat ng kanyang dugo man, ang dugo, najis ba o hindi? Najis din. Pero yung isang Muslim na nag-depend sa Islam, tapos namatay siya, ang taguri sa kanya, he is considered as martyred. Now, kung martyred siya ay yung lahat ng kanyang kahit yung damit ay magiging clean na rin. Yung dugo ay magiging clean na rin. Lahat ng yung kanyang nasa katawan ay ibabaon na rin kasama ang katawan niya. Except kung meron siyang halimbawa, anong tawag dito? Yung belt. Yung belt na gawa sa yung hindi. Yung gawa sa balat na yung haram na animals. Gawa sa hayop na haram. Gawa sa hayop na haram, ginawang belt, yun lang ang alisin sa kanya. Maliban doon, wala. Ganon din ang pagsambayang o kaya pagdarasal sa mga kaibigan ninyo, no? Sabihin niyo sa mga lalaki, o kayo halimbawa, kung mahilig kayo mag-belt, mayroong nga style ngayon sa Zamboanga. Yung nakapantalon at masikip talaga. Sinturon. Oo.
Yun lang ang alisin sa shahid. Okay? Isa yun sa situation. Pangalawang situation ay, kailan? Pangalawang situation, kailan na magiging clean ang isang mita? Ha? Ha? Pag, after na, hinugasan ng tatlong? Ha? Tatlong klaseng paghugas, no? Tatlong klase man yun. So, kung nahugasan na yun, ang mita na insan, imitatul insan, yakuno, tahiran. Hindi na najis ang kanyang katawan, lahat yun ay magiging, tahir. Ang pangatlo, Sino pa, ano ang pangatlo? Ha? Mag-udo? Hindi. Ibang udo. Ha? Yung taong, halimbawa, kisas, yung kisas, papatayin na halimbawa, nakagawa siya ng kasalanan, halimbawa, nakalasa mahallah, nakagawa siya ng fornication, nagzina, tapos pinatay siya. Or, pumatay siya ng tao, sa Islam, patayin din siya. Ha? Pero, before napatayin, dapat mag-abdas siya muna. So, yung tao na yon, kung namatay siya, sa panahon na namatay siya, yung katawan na hindi najis, magiging yun? Magiging tahir na rin. Ito ang tatlong sitwasyon kung saan mitatul insan yakuno tahiran. Maliban sa tatlo na ito ay hindi siya tahir, pero siya ay najis. Isa yun sa mga Mayroon pang isang poems wherein gusto nating linawin, no? Yung tao namatay, najis, okay? Hindi pa siya nahugasan. At hindi din namatay na shahid. Yung kuko niya, yung buhok niya, ha? Yung buhok, yung kuko, pa yun? Yung halimbawa, yung bones, najis ba yun o hindi? Najis o hindi? Hindi. Dahil walang buhay. La tahilluhul hayat. Wala siyang buhay. Dahil wala siyang buhay, hindi yon kasama o hindi kasali sa bilang pagka-najis ng isang tao. Ito ang sitwasyon kung saan yung ngipin ng tao, najis ba o hindi? Hindi din najis. Ngipin, asnanul insan, sha'ruhu, at saka yung adhafiruhu, yung kuko ay malinis yun. Kahit hawakan mo man, hindi ka na kailangan maliligo. Dahil lalaki man o kaya babae, yung mitatul insan, kung humawak ka dapat, maliligo ka before you perform prayer. Before ka magsambayang o kaya magdasal, dapat maliligo ka. Anong tawag doon? Pupunta rin tayo doon. Ghuslul mayyit. Ang pagtawag doon pagliligo sa paghawak mo ng patay. Dapat alamin din natin yun, inshallah, when we come to Ad-Dam. Yung kung makapunta tayo sa kung paano maliligo ang mga may regla, inshallah, doon natin i-explain bit-tafsir. Yun ay Muslim. Yung mitatul kafir. Nabanggit ko rin kahapon, no? Yung kafir na namatay. Pero al-kafirul kitabi, yung meron siyang pinapaniwalaang book galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, galing sa langit. So meron siyang kinikilalang banal na aklat. Kagaya ng Injil at saka Zabur, no? So Taurat. Al-kafirul kitabi ang pagtawag doon sa Arabic, no? Yung kafirul kitabi, kung namatay siya,
Magiging ano ba siya? Magiging tahir o hindi? Ha? Sige nga, sige nga. Magiging tahir siya o hindi? Ha? Bakit nga? Ibig sabihin doon, hindi siya hinuhugasan ng tatlong proseso gaya ng paghugas sa Muslim. Pero ano, nililinis din siya, no? Naka-make up nga. Di ba? Oo nga. Pero hindi yun, hindi siya malilinis. Ano ang bagay o kaya parte ng kanyang katawan na malinis? Ano yun? Yun din. Buhok, ano yung kuko at saka yung ngipin. Baka yung ngipin ni bulawan. Anong bulawan? Ayun. Pwede yung kunin, pakinabangan at isasanla. Pwede rin yun, no? Pinag-uusapan natin yung katotohanan, no? Yung ngipin ng isang tao, hindi yun dahil wala siyang kaluluwa at saka wala siyang buhay. Ang pangatlo na, insan pa rin, sa tao pa rin, no? Yung isang tao na wala siyang pinapaniwalaan na aklat, banal na aklat. Najis din, no? Meron bang parte sa kanyang katawan na malinis o hindi? Wala. Meron? Sige nga, ano yun? Buhok din, no? Hindi. Ayun. Tatlong bagay lang, tatlong bagay ang lahat ng kanyang katawan ay, najis. Walang exemption doon. Buhok, kuko at saka yung ngipin, lahat yun. So, lalong-lalo na ang kanyang katawan ay najis. Sino yun? Yung walang paniniwala sa Diyos. Wala siyang hinahawakan na banal na aklat. So, yung Kristiyano, hindi yung kasali doon. Hindi kasali yung Kristiyano dahil, they are also praying 5 times. Di ba? Pero, more than 5 times? Sige nga. Bakit naging yung more than 5 times? Everywhere, Christian can pray everywhere, anytime, every time. So within 24 hours, they are also praying 24 times. Is that the mean? Hindi. Sa totoo, yung Kristiyano, no? Nagpipray din sila ng 5 times. 3 o'clock, nag-ano sila, no? Yung Catholic. Yung other denomination ng Kristiyano, kasi 72 man, no? 72 ang different klase ng ng Christian. 72 sila. Okay, we will not go to that because that is not our topic. Okay? So, yung walang paniniwala sa aklat na galing sa taas ng langit, lahat ng kanyang ay najis. Yun sa tao, no? Ngayon punta tayo sa isa na lang na iwan. Al-hayawan. Yung hayawan. Animals, no? Yung hayop. Meron bang hayop na lahat ng kanyang ay najis o hindi? Wala. Meron. Al-khinjiru wal kalbu. Yung PIG at saka DOG ay ang lahat ng kanyang parte ng katawan ay najis din. Pero yung ibang hayop kahit hindi kinakain ang laman, yung mingkar, yung anong mingkar? Yung sungay, no? Ngipin, buhok, balahibo niya, at yung bones, yun ay hindi najis. Tahir yun. Tahir. Ang laman lang doon ang yung najis sa kanila. Maliban lang sa al-khinjir, yung PIG at saka DOG, yun ay haram na kainin. I mean najis. Ngayon dahil nabanggit natin ang ihi at saka tubig, at saka pagbabawas, gusto kong talakayin ngayon, isali sa topic, tungkol sa at-takhalli, ahkam at-takhalli, yung hukuman kung halimbawa, pumapasok tayo sa toilet, sa CR, no? Kung pumapasok tayo sa toilet dahil para magbawas man
o kaya mag-ihi, no? Lalaki man at sa babae, ano ang hukuman? Tartabitu bil bitakhalli. Ano ang mga hukuman na konektado sa pagpasok sa CR o kaya comfort room? Sinong makapagbigay sa inyo na kahit isa lang? Kung wala, isa sa kanila ay, ang isang hukuman dapat, kung papasok ka sa toilet or CR, ano ang mauuna sa atin? Kung papasok ka sa sa CR, ang ipapasok mo, kanan ba o kaliwa? Hindi po. Kaliwa. Ano ang, sabi hindi po, dapat ano yan, sabi ng Islam, you have to start from right. Kasi ganoon man ang, para daw Islamic, dapat sa kanang kamay ang iuuna mo o kaya kanang paa. Ngayon, sa pagpasok sa ano ang hukuman sa pagpasok sa CR? What is the philosophy behind? What is the wisdom? Why is it when you go inside the toilet, ang iuuna mo ay kaliwang paa? Bakit yun? Sino ang makapagbigay sa atin? Wala? Okay. Okay. At least she has the points, no? Meron siya. Sino pa? Ganito ang wisdom, no? Anong parte sa katawan natin na pinakamabigat? Anong parte sa katawan na pinakamabigat ng tao? Babae man o lalaki? Ulo. Yeah, okay? Ulo ang natin. Okay. Mayroong hadis ang Rasulullah, yung mga taong namamatay sa loob ng toilet, isa yun sa manifestation na mayroon siyang masamang kahihinatnan. Mayroong hadis nun. Okay? I think nakuha na ninyo kung anong ibig kong sabihin. Ngayon, kung papasok tayo sa CR, iuna mo ang kanang kamay, ang kanang paa, ang point doon, itong kanang paa, halimbawa, kung na-slide tayo, itong kanang nasa kanang paa, ang force ng ating katawan. Ang force ay nasa kanang paa, At ang pinakamamabigat na parte ng ating katawan itong ulo. Okay? Halimbawa, na-slide tayo, at kanang kamay ang inuna natin, so saan tayo mapupunta? Di doon sa CR. Di ba? Nakuha ninyo? Pero kung kaliwa ang iuna mo, maunang kaliwa, ang tendency niyon, naiiwan ang kanang paa. Ang tendency niyon, kahit ma-slide ka, nandoon ka rin sa labas ng CR. Kahit ano man ang mangyari sa atin, nandoon pa rin tayo sa mabuting kalagayan. Yan ang philosophy kung bakit sinabi kasi sa science, ang pinakamabigat sa atin, itong ulo at saka ang force naman ng ating katawan ay nasa kanang paa. Isa sa mga miracles o kaya kaalaman kung saan ang Rasulullah ay talaga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bilang sugo. So yun, huwag ninyong kalimutan at huwag kayong bigla-bigla na papasok sa CR. Sa mga lalaki, it is mustahab or recommended kung papasok ka sa CR, dapat nakatakip ang iyong ulo. Kahit anuman kahit anong pangtakip. Dapat nakatakip ang ulo natin. Kasama bang babae o hindi? Kasama rin, no? Basta pumapasok tayo sa CR, dapat naka-cover itong ulo natin. This is not connected with yung kung paano ang pagdamit ng babae, no? Nasa loob ka ng inyong pamamahay. Kahit naka-t-shirt ka lang, pero lagyan mo lang ng ulo, pangtakip ang iyong ulo. Ano naman ang dahilan doon?
dahil itong mga syaitan, iblis, mayroong party dito sa ating dito sa ating kung minsan doon sila pumapasok, doon sila dumadaan. You see? Isa yan sa adab, pangalawang adab na dapat alamin natin, no? Ang pangatlo, ano pa ang pinaka major yung adab na dapat gagawin ng isang Muslim. Kung uupo ka, magbawas man o mag-ihi. Kung lalaki, dapat nakaupo din. Makro o kaya hindi recommendable na ang pag-ihi ay nakatayo. Dapat kahit lalaki, alangan naman babae nakatayo. Sinabi ko nga lalaki. Yung lalaki, dapat nakaupo din, gaya ng babae. Dahil meron silang gagawin kung saan para mawawala yung mutabak kriminal, yung bowl. Yung maiiwan sa kanilang maiiwan doon sa loob, dapat makalabas yun. Dapat mailabas yun ng lalaki. So, dahil doon dapat nakaupo sila. Pero, yung paano tayong uupo kung halimbawa nasa CR tayo? Umupo lang, di ba? Hanapin mo ang bowl, no? Hanapin mo ang bowl, tapos maupo ka doon, di ba? Ganun ba yun? No, it's not. Sabi ng Islam, recommended sa mga Muslim, kung halimbawa magbawas tayo o kaya mag-ihi, mura'atul qibla. Mura'atul qibla. Kasi sabi niya, anong ibig sabihin ng mura'at? Ri'ayatul al-qibla. Dapat i-observe mo kung saan yung qiblat. Saan ang qibla? Saan ang Ka'batullah? Saan ang Makkatul Mukarramah? Di ba? Kung saan ang Makkatul Mukarramah, dapat hindi ka sabi niya dito, yahrimu halat takhalli istidbarul qibla aw istiqbaluha bimakadimil badan. Haram o kaya forbidden, haram ang isang tao, babae man o lalaki, kung uupo siya sa loob ng CR, ay haharap siya sa qibla o kaya nakatalikod sa qibla. Either nakaharap o nakatalikod, yun ay hindi pwede sa Islam. Ihtiraman lil qibla, para respeto sa qibla ng mga Muslim. Respeto yun. At ang hukuman sa Islam ay haram. So, paano dapat ang gawin ng isang Muslim kung gumagawa sila ng bahay? Yung mga wala pang bahay, wala pang pamilya. Wala pang pamilya. Kung gagawa kayo ng pamamahay ninyo, unang-una, dapat hanapin ninyo kung saan ang qibla. Kung makarating na kayo kung saan gagawa na kayo ng toilet or CR, dapat kung saan ang qibla, halimbawa nandoon ang qibla, ito sa harapan ko, dapat ang position ng ng bowl, dapat ganyan. Yani naka side view ka. Yani kahit uupo ka nandoon ang qibla, pupunta diyan. O kaya nakatalikod ka, hindi ka talaga makatalikod sa qibla. Yun ang mga dapat gawin ng isang Muslim dahil haram yun sa Islam. Sa CR. Meron bang situation kung saan hindi din pwedeng haharap sa qibla ang isang Muslim? I'm not saying sa pagdarasal, Pagdarasal, of course, dapat nakaharap tayo sa qibla. Di ba? Kasi hindi tatanggapin ang anumang ibadat natin o pagsamba kung hindi nakaharap sa qibla. Ngayon, aside from entering the CR o comfort room at saka yung takhalli, meron
Mayroon bang situation kung saan hindi tayo pwedeng harap sa kibla o kaya tatalikod? Mayroon. Yan ay ginagawa ng mga pamilya. Husband and wife, dapat ay hindi humaharap sa kibla. Ha? Sa tuwing pagniniig ay hindi pwedeng nakaharap ang lalaki sa kibla o kaya nakatalikod sa kibla. Kung kailan ka, kung paano ka haharap doon sa pagbabawas o kaya pag-ihi, ganun din ang gagawin ng mga may pamilya. Kasi yung gumagawa ng ganon, kasama niya, kasali siya, yung mga jin o kaya yung mga iblis ay lumalapit sa kanila. Yusharikuhuma. Yung iblis, magiging partner ng dalawang husband and wife. Doon nagkakaroon ng yung mga anak natin kung minsan matitigas ang ulo, no? Of course, meron ding timing, no? Meron ding timing kung kailan ka dapat yung lalaki or kailan magpahintulot ang babae na pwede siyang lapitan ng lalaki. Meron talagang timing kung gusto mo maging intelligent ang iyong anak o kaya maging masunurin, dapat i-observe din mo ang mga timing sa at saka yung mga gabi. Kung anong gabi ba, anong oras ang dapat, o gusto mo maputi or maitim, ayan. Recommended yan talaga sa Islam. Recommended talaga yan sa Islam. Alam mo kung doon sa amin, kung inaano ko sa sermon sa pagkasal, no? Sinasali ko talaga yon. Dahil what we want is to form a good family, di ba? Paano yun makukuha natin? Yun ang mga alituntunin, yun ang mga batas Islamiko na dapat sundin ng isang Muslim. Kung gusto niya maging mabuting Muslim, no? So yun. Ano pa ang pangalawa na dapat gagawin ng isang Muslim sa loob ng CR? Satrul aura. Kung nasa loob ka, kung minsan naliligo man or nagbabawas, kung minsan walang damit, inaalis ang damit lahat. Hindi yung pwede. Hindi din pwede. Dahil yung mga angels o kaya yung mga malaika na nakabantay sa atin, magsitakbuhan yun eh. Ang lumalapit sa atin, yung iblis. Kaya nga, kung nasa loob ng siya, kahit mag-isa ka, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ng isang tao. Dahil napapaligiran siya ng iblis. Diba? So, it is not advisable if you are inside the CR na naka-naked daw. Walang damit. Dapat, sabi niya dito, no? يجب حال التخلي وغيره من الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ما عدد زوجين. Sabi niya dito, oo nga, hindi pwede sa walang damit, no? Except sa yung dalawa, husband and wife pwede rin. Husband and wife pwede kahit naka-naked daw. Pwede pero makro yun, makro. Pwede pero makro. Halimbawa, kasi naman itatago mo sa asawa mo? Hindi yun, malicious, no. Kasi ang gusto nating dahil na natin ang pag-ihi at sa pagbawas, so dapat malaman natin hanggat sa kung paano tayo, yung adab, kung paano tayo sa pagpasok sa CR. Yun. Kahit bata, anak mo, halimbawa, anak mo na alam na niya kung ano ang mali at saka tama, pinasama mo sa loob ng CR at inalis mo ang iyong damit. Hindi din yung pwede. Kahit anak mo mismo.
Kahit anak mo na babae, hindi din pwede. Kasi magkakaroon siya ng consciousness. Yung kung makakita siya ng kung magkakaroon siya ng consciousness. Kung minsan magtatanong yun. Kung minsan magtatanong sa atin. So, ang Islam natin ay talaga, iniiwasan talaga ng Islam natin na kahit yung bata na magkakaroon sila ng kaalaman na hindi pa napapanahon para sa kanila. So, yun ang ahkamut takhalli. Kasali pa doon ay yung nabanggit ko ito last time pero gusto ko ring ulitin. Yung pag-ihi, hindi pwede ka mag-ihi sa yung umaagos na tubig. Nabanggit din natin kahapon, At yung hindi rin pwede ka mag-ihi sa sa hujrul hayawan. Yung hujrul hayawan, yung kung saan ang mga hayop ay yung bahay ng mga hayop. Sa gilid ng bahay ng mga hayop hindi ka pwedeng mag-ihi. Kasi yung amoy na yun, kung maamoy ng mga hayop ay magiging dahilan na ikakasakit sa kanila. Magkakaroon sila ng sakit dahil bakterya. Mayroong bakterya na matatransfer sa kanila. So, hindi din pwede ka mag-ihi sa mga maaber. Maaber yung dinaraanan ng tao. Dinaraanan ng tao, hindi din pwede tayo mag-ihi kung saan-saan. Pero doon sa atin, kung may mga gilid-gilid sa tabi-tabi, hindi ka talaga makakadaan dahil nandoon ang kung saan itong mga lalaki walang disiplina, Walang disiplina. Kasi sabi nila hindi daw pwede mag-control ng ihi, So kahit saan pwede ka mag-ihi, pero hindi sa ganon. Kasi nakalagay dito, habsul baul wal ghait, makruh. Yung i-control mo ang pag-ihi, ay makruh din yun. Isa yun, Pangalawa, yung nag-ihi ka na tapos i-stop mo, babae man o lalaki, yun ay makruh din. Bakit yun? Dahil magkakaroon ng cancer sa yung natin. So, kung nag-start siya lumabas, dapat dire-diretso yan, hindi siya pigilin. Kung pigilin yun ang magkakaroon ng infection sa ng mga tao. Ito ang mga hikmat o kaya yung mga wisdom kung saan ang batas Islamiko ay dapat i-spread natin dahil makakakuha tayo ng mga benefits or pakinabang kung saan ay hindi malalayo tayo sa kapahamakan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Meron pa akong isang bagay kung saan gusto kong i-share sa inyo. Pero ito sa mga lalaki, Ito sa mga lalaki. May mga husband na walang problema. Yung mga wala pa, take it as education, Meron tayong sinabi yung first or second day natin, yung mas'alatul istibra, yung tungkol sa istibra. Ang istibra, ibig sabihin ng istibra, yung halimbawa sa animals or sa mga hayop, sinabi natin kahapon, yung mga hayawan o kaya mga hayop na kumakain yung dumi ng mga tao. Halimbawa, manok, paano mo linisin ang kanyang buong katawan bago mo kainin o kaya i-slaughter? Ilang days yun na hindi mo pakainin? Manok, 3 days. 3 days na dapat pakainin mo lang ng yung mga malilinis na pagkain. Huwag mong hayaan na makaalis sila dahil baka kakain na naman ng marurumi sa labas. Halimbawa, kambing. Ano yung kambing? Ilang days yun?
7 or 10? 7 days. Yung yung camel, ilang days? 40 days. So, yun ang ibig sabihin ng istibra. Yani, emptying, yung linisin yung nasa loob na hindi nararapat. Linisin ang niloloob ng isang hayop na hindi nararapat at magiging malinis siya, no? Sa mga tao, mayroon bang istibra na sinasabi natin istibra or wala? Sa mga lalaki, no? Fasting? Sino nagsabi ng fasting? Iyon ang fasting. Kung halimbawa nakakain ka ng yung mga haram, yung pera na kinuha mo, ninakaw, o kaya yung mga bagay kung saan puro masasama ang ginagawa mo, yung mga pera na kinakain mo o kaya pinapakain mo sa mga pamilya mo galing sa haram, papaano alisin yon? Through fasting. Through fasting yon. Yan yung mga laman na tumubo dahil sa haram na yon ay mawawala yun din sa fasting. Of course, magsisi ka, no? Pero ang ibig kong sabihin, yung sa pag-ihi ng mga lalaki, yung sa pag-ihi, paano yung alisin natin, yung dahil yung sa pag-ihi ng lalaki, kaya nga hindi pwedeng nakatayo, meron dong mga yung urine na maiiwan sa kanila, maiiwan doon. Hindi yun lumalabas. Lumalabas yun kung halimbawa, naipit, o kaya mag-pray ka na, no? Mag-pray ka, uupo ka, no? Pag upo mo kanyan, siyempre, yung kung saan lumalabas ang dumi, meron dong isang parte na doon na i-stack yung ihi ng lalaki. Doon na i-stack. So paano yun alisin natin? Paano lilinisin yun? Through istibra. Paano ang paglinis yun? Dahil mayroong hadis ang Rasulullah, karamihan sa mga tao na they will be punished by Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi malinis ang kanilang pag-ihi, hindi kumpleto ang kanilang pag-ihi. Pangalawa, yung mga prayer ng isang lalaki, tapos nila mag-udu, lumalabas mayroon kang mararamdaman na lumalabas sa ari ng lalaki, yun ay mabatal o kaya ma-invalid ang wudu, ma-invalid din ang prayer. Kung hindi mo yun alam, sa ganung pagkakataon, sa lahat ng pagkakataon hindi mo alam, ganun lang, so, yung ibadat natin, yung pagdarasal natin ay walang kabuluhan. So, ipaalam ninyo, ituro ninyo sa mga pamilya niyo, paano ang pag-istibra ng lalaki? Sa pag-ihi nila, yung kung saan lumalabas ang dumi ng tao, ng tao, doon hahaplusin yon, no? 3 beses, yon. Idiin yun ng malakas at 3 beses na ganyanin. Ganyanin, tapos hanggat mararamdaman talaga ng isang lalaki na lumalabas yung ihi. Lumalabas talaga yon. Paglabas noon, pagdating doon sa ari ng lalaki, ganon din, ididiin din hanggang sa pinakadulo ng kanilang ari at 3 beses na yon. Hahaplusin at bago hugasan o kaya bago maghugas. Kasi kung hindi niya gagawin na ganon, after mag-udu, after sila mag-abdas, at mayroon silang mararamdaman na parang mayroon lumalabas sa kanilang ari, what will happen to their ablution? Magiging invalid. Magiging invalid. Kung minsan yung mga yung husband and wife na lumapit ang husband sa kanyang sa babae, after doing that, dapat mag-ihi din ang lalaki at gagawin din niya ang istibra. The same thing ang procedure sa pag-ihi. Kung saan lumalabas ang dumi, doon hawakan, 3 beses na haplusin hanggat doon sa
ari ng lalaki hanggat sa pinakadulo 3 beses. Idiin talaga yon para siya lalabas sa labas. Tapos hugasan siya. Kung meron kang mararamdaman, after that, walang problema yun sa Shariatul Islamiyah. Wag mo nang intindihin dahil yun ay hindi yung makabatal o kaya hindi yun magiging invalidate. It will not invalidate your ablution o kaya yung ghusl. So, kung hindi gagawin ng isang lalaki yun, ang istibra, siguro kung mayroong lalaki, ma-explain ko talaga, dahil sa madrasa kung in-explain namin, tawanan ng mga babae. Pero okay din yun dahil education yun, no? Hindi ba? Education yun. Dahil darating talaga ang mga babae doon. At dapat turuan din nila ang mga husband nila. Especially yung mga baguhan, no? Dali mo rito si Sultan. Para maturuan natin. So yun, halimbawa, lumabas yun ang mayroon siyang nararamdaman, huwag na intindihin dahil yun ay tahir inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito inshallah, mayroon pa tayong 5 minutes. At bukas, ang pang-apat na najis or pang-limang najis na i-explain ko yung mani at saka yung dam, yung dugo mismo. So i-explain ko na rin kung paano kayo maliligo kung may after na inqita'ud dam o kaya inqita'ul haid. So kung inshallah, huwag kayong mag-absent bukas dahil kinakailangan talaga alamin ng mga babae yon, mga kababaihan, no? So kung meron kayong question inshallah, mag-question kayo para maipaliwanag nating maigi inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.